Hindi ko alam bakit pinabaliktad mo ko. Baby, go upstairs first, ha? Ako, Mommy. Binabaliktad. Celso, wala akong ginagawang masama. Ikaw tong dapat may ipagtapat sa akin, eh. Ano kailangan ipagtapat sa'yo? I don't even know what you're trying to say. Talaga. So, malinis yung konsensya mo. Sabi mo sa akin ang totoo. Sino si Andrea? O ano? Bakit hindi mo masagot yung tanong ko? Sino nga si Andrea? Babae mo siya, no? Yan ba pangalan ng babae mo, ha? What? Seryoso ka ba, Lorraine? Saan mo naman nakuha yan? Sa'yo. Wala kang ibang dapat sisihin kundi yung sarili mo. Alam mo, dahil dun sa kinikilos mo, hindi ko na alam kung anong iisipin ko, eh. I'm sorry, Lorraine. Kahit karapatan mong malaman na ikaw si Andrea, hindi mo maaalis sa akin na protektahan ka. At hindi mo rin maaalis sa akin na protektahan ang pag-ibig ko sa'yo. Celso, mag-iingat ka! Hindi sinasadyang nabuntis siya ni Justin. Kaya naisipan niyang pakasalan si Andrea. Pero may ibang mahal talaga si Justin. Nasaktan man kita ngayon, mas masasaktan ka kung malalaman mo kung paano ka lang binaliwanan ng lalaking minahal mo noon. At masasaktan ako kung siya pa rin ang pipiliin mo sa kabila ng lahat.
Celso. Kailangan natin mag-usap. Celso, tapatin mo nga ako. May tinatago ka ba sa akin? Wala akong... Kilala kita, Celso. Itong mga nakaraang araw, meron kang mga ginagawa na hindi ko maintindihan. Gusto mo, ikaw ang naghahatid sundo kay Jenny. Tapos hanggang sa pagtulog mo, ibang pangalan ng babaeng binabanggit mo. Andrea ang pangalan ng binabanggit mo. Anong gusto mo isipin ko? Lorraine, mali ka nang iniisip. Lorraine, kung merong isang lalaking tapat na nagmamahal sa'yo, ako yun. Nararamdaman ko yun noon, Celso. Pero ngayon, pakiramdam ko may tinatago ka sa akin. Celso, kahit masakit, kahit mahirap, kahit ikaw lang ang memorya at ang buhay ko, hindi mo kailangan matali sa akin. Kung nagbago na ang isip at ang nararamdaman mo, hindi ako matatakot na masaktan. Matatanggap ko yun basta yun ang totoo. Hindi ka obligadong mahalin ako. Kung meron ka naman talagang iba. Wala, Lorraine. Walang ibang babae sa puso ko. Mali ang iniisip mo, Lorraine. Dahil hindi kita kayang palitan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung mawawala ka sa buhay ko. What? Kailan pa siya na-discharge? Kanina pong umaga, nabigyan na po kasi siya ng go signal ng doktor kaya mukhang nagpasundo rin siya sa kaibigan niya. Ayan. Ano ba lang siya nagsasabi sa akin? Hindi ko po alam eh. Sige, salamat. Hindi ko matatanggap kung may iba kang babae, Celso. You've got to believe me, wala. Walang ibang babae sa buhay ko, ikaw lang. Kung ganun, sino si Andrea? Sino si Andrea sa buhay mo? Sige. Sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo kung sino si Andrea. Sasabihin ko sa'yo kung sino si Andrea. I just hope. Sana hindi magbago ang tingin mo sa akin.
Even if I tell you the truth. Matagal ko nang kilala si Andrea. Pero she came into my life when I was at the lowest. Naging sandalan namin isa't isa. Nung panahon kailangan namin isa't isa. Bumabalik siya ngayon. Kahit ikaw na laman ang puso ko. At masakit man sa akin, may sikreto kung sino siya sa'yo. Ayoko makilala mo pa siya, Lorraine. Ayokong guluhin pa niya tayo. Dahil para sa akin, hindi mo na siya kailangan makilala. Dito sa puso ko, irrelevant na siya. Para sa akin, patay na siya. Sinasabi mo sa akin na bumabalik si Andrea, pero akong pinili mo. I'm sorry, Sanso. I'm sorry na nagduda ako sa'yo. I'm sorry for giving you reason to doubt. Kung natanggap mo ako ng buong buo, kahit na wala kang alam tungkol sa nakaraan ko, natatanggap ko rin lahat ng tao naging bahagi ng buhay mo. Ang importante ngayon, ikaw ang lalaki na bigay sa akin ng panibagong buhay. Ikaw ang lalaking pinagkakatiwalaan ko ng buhay ko at ng puso ko. Natupad na yung gusto mo. Na-exhume na yung katawan. Hintay na lang natin yung results ng forensics. Ma, ginawa ko lang naman yun para makasigurado tayo. Exactly. Ginawa lang natin yun para siguraduhin na si Andrea nga yung nilibing natin sa sementeryo. Para makapag-move on ka na. Once and for all. For everybody's peace of mind. Mom, do you even think natutuwa ako sa nangyayari ngayon?
Bakit? Sino man natutuwa sa ginawa mo? Especially your girlfriend, remember? Do you know where she is? She got discharged at the hospital. Di man lang ako in-inform eh. Hindi mo pa rin siya nakakausap? Oh my God, Justin. Alam mo naman may disorder si Sab. Bakit hindi mo asikasuhin yung girlfriend mo? Inuuna mo pa yung mga bagay na alam mong ikakasakit niya. Okay, fine. Fine, ma'am. Pupuntahan ko siya. Andrea? 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 Andrea! Kuya, nananaginip ka. Si Andrea. Alam mo, kuya, kung bakit pati sa panaginip nagpaparamdam sa'yo si Ate Andrea. Kasi hindi mo siya pinatatahimik eh. Siguro nga, Joel. Pero kung hindi si Andrea ang natagpuan nating bangkay sa ospital, at posibleng buhay si Andrea, sa tingin mo, dapat ba ako matahimik? Ha? Kuya, wala na si Ate Andrea. Dahil kung buhay man siya, bakit wala siya dito? Diba? Adi, come to Daddy, please. Yeah, go. Come here, baby. Wala. Wala. Hay nako, iba talaga pag in love, no? Nakakalimutang may bisita. PDA talaga sa harapan namin ni Jenny. Hindi PDA pag nasa loob ng bahay. Di ka ba masaya na nagkabati na kami ni Celso? At ano, para pamukha niyo sa akin na wala pa rin akong boyfriend. Alam mo, ang pag-ibig, hindi naman yan hinahanap eh. Kusang dumadating yan. Tulad nito ni Han. Nabigla na lang napadpad sa bahay, ano? Ano kaya kung gano'n din gawin ko sa bahay ng crush ko? Maligaw ako kunwari, tapos sasabihin ko, wala akong maalala. Sira. Ay nako, Lorraine, buti na lang magkaibigan tayo. Kundi, matagal na ako namatay sa inggit kasi sa'yo napunta si Papa Celso. Tuloy na ba ang plano niyong mag-migrate sa Malaysia? For good? Well, siguro matatagalan pa yung pag-alis namin if ever. Ayaw mo talaga umalis? Naisip ko kasi yung trabaho ko. At sayang naman yung workshop ko. At nahihirapan na rin ako, parang lagi ako nagsisimula. Okay. Hindi mo na tayo alis. Kuya, kailangan mo pa ba akong isama kay Ate Sab? Tulong mo na sa amin to, please.
Eh, para naman kahit pa paano lumambot naman siya sa akin. Kailangan nandun ka para hindi niya ako paalisin. Mahihiya yun sa'yo. Alam mo, kuya, mawawala lang yung galit sa'yo ni Ate Sab. Kung ipaparamdam mo sa kanya kung gaano siya ka-importante sa buhay mo. Yun lang yun. Yeah, Sab's my girlfriend. Alam naman niya yun ah. Pero kuya, sinasaktan mo siya every time you mention Ate Andrea's name. Sa tuwing pinapadama mo kay Ate Sab na hanggang ngayon, may kaagaw siya sa puso mo. Sab knows I care for her. Right? Alam naman niya na hindi ko basta-basta mabibitawan yung memories ni Andrea. See? Kuya, sa'yo na mismo nang galing yan and that's your problem. Paano kasi Ate Sab naman mawala sa buhay mo? Dahil sa hindi mo makalimutan si Ate Andrea. Di ba? Joel, kailangan natin bumuelta. Bakit? Nandiyan na yung forensic results eh. Malaman ko na kung katawan talaga ni Andrea yung tagpuan sa sunog. Will you marry me, Justin? I'm sorry. Why? Why are you not worth his love? Why are you letting him treat you this way? May pinag-aralan ka naman, Sabrina. Minahal ka naman ng mga magulang mo. You went to an exclusive school. And you became an exclusive and professional doctor. Tapos ngayon, wala ka na. You're nothing. At papasira ka lang dahil sa isang lalaki. Bakit ba kasi hindi mabigay ni Justin ang buong puso niya sa akin? What the hell is wrong with me? O siya, mauna na ako. Tsaka sana sa next visit ko, masaya pa rin kayo, ha? Sana sa next visit mo dito, may boyfriend ka na. Ay, nako, Han. Baka hindi na bumalik yan. Hoy, mabenta yata tong beauty ko. Ako lang naman ang choosy, eh. Nako. O sige na, Miss Chusi. Bye-bye. Mag-ingat ka. Bye. I mean, mag-ingat sila sa'yo, ha? Bye-bye, tita.
Hey, Are you okay, Lorraine? Sige po, sir. Basahin na niyo. On the 8th day of December 2012, at approximately 4 o'clock in the afternoon, the remains of an intensely burned female corpse believed to be Andrea Manalo were exhumed. As Dr. Sheila D. presented the remains to her laboratory assistants, she and her team began the investigations, which was ordered by the family of the missing person, Rosario Cruz, into the death of what was identified to be a 21-year-old female. Mukhang normal headache lang ang nangyari sa'yo, Iha. Dok, hindi pa ito senyales na malapit na bumalik ang alaala ko. Bakit mo naman nasabi yun? May na-experience ka ba recently na kakaiba? Kasi po nung nandun ako sa bahay ng playmate ng anak ko, ganito rin yung naramdaman ko. Para akong nabubuwal. Tapos, may iba't iba akong imahe na nakita o hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung parte yun ng nakaraan ko. Flashes ng past mo? Hindi ako sigurado. Right now, there's no indication na yung memories of the past will return. Posible kasing mangyari na may sinasabi ang subconscious mo patungkol sa iyong present state of mind. You know, sometimes our brain send messages in that manner. At yun ang inakala mo na it's part of your past. Ganyan po ba? Siguro, hindi na neurologist na tulad ko ang makakatulong sa'yo at this point. But instead, would you like me to recommend a psychologist for you? Forensics tests have confirmed that the burned corpse was indeed Andrea Manalo, as initially suspected. Pasensya na po. Akala namin, makakamta na namin at tahimik ang matagal na namin hinahanap. Hindi rin pala. Tara na, Justin. Siguro naman, tapos na yung kahibangan mo. Walang kaduda-duda. Patay na si Andrea. Kuya, baka ito na yung closure na hinahanap mo. Dapat nasa tahimik ka na eh. Ewan ko ba kung bakit ako ganito ka, Lol! Pumahin na pa mahukay ka? Para saan? Para siguraduhin na wala ka na?
yung pamusa. Para yung pamukha sa akin. Ay, hindi ka na babalik. Tama naman sa'yo lahat eh. Andrea, I should let you rest in peace. And me, I should give myself another chance. Dahil alam ko gugustuhin mo na makapag-move on ako eh. Kahit wala ka na. May hinihintay ka. Kinakabahan ako, Pete. Huwag mo sabihin, natatakot kang multuhin ng bangkay na hindi naman natin kilala. Kung wala kang konsensya, ibahin mo ko. Parami yung niloloko nating tao eh. Para mawala lang sa buhay natin si Andrea. Huwag mo sabihin na aawa ka dun sa pamilya ng bangkay. Ano gusto mong gawin? Bigyan natin ng closure yung bangkay. Maghanap tayo ng bagong bangkay, tapos padokumentohan natin. Sugo lang naman lahat katapat yan eh. Buti naman, kompadre. Ikaw nakatanggap ng kaso ito. Sigurado ako madali kang kausap. Ito na ang pinakatulong ko sa pagsalba ng negosyo ng misis ko noon. I-identify nyo lang ang forensic report na Andrea Manalo ang bangkay. Pwede ko pang dagdagan yan. Okay, pare. Walang problema. Tulungan lang naman tayo eh. Di ba? Tama ka. Siguro dapat gawin natin yun para matuldukan na yung pagdududa ni Justin. Para makapag-move on na tayong lahat. Papakamatay ka ba? Tabi! Sap! 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 Sabrina! Hoy! Sap! Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Leave me alone! Leave me alone! Ano nangyayari
nangyari sa'yo, ha? Justin, leave me alone! Hindi kita kailangan! Okay, hindi ko kailangan yung awa mo. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang pagmamahal na binigay mo kay Andrea, please, get away from me! Don't leave me alone! Leave me alone! Sab! Mag-usap muna tayo. No, alam mo... Sab, pag-usap tayo. Sige na, please, open the window. Open the door. Sige na. Sab! 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 Sab, please. Huwag ka na, tigil. No. Mag-usap tayo. Sabrina! Sabrina! Para siyang visions from a suppressed memory. It could be bits and pieces of your past. Those flashes can also represent your need to come to terms with your identity. Tanggap ko na po kung sino ako. What do you mean, Lorraine? Ako na si Lorraine. Kung anong meron ako ngayon. Kung sino ako ngayon. Kontento na po ako. Excuse me. Ray? Ray? Excuse me. Ray? Ray, Han. I'm here. Natatakot ako sa Elsa. Alam ko. Pero kung di mo kayang harapin ang nakaraan, wala namang pipilit sa'yo. Pagod na kasi ako eh. Hindi ko alam kung kailan naman babalik sa akin ng nakaraan ko. Pagod na ako kakaisip kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila ako nakahanap. Hindi na ako makapaniwala. Halos 1 taon na akong ganito. Hinahanap ko yung sarili ko mag-isa. Pero hindi ka mag-isa. Nandito ako para sa'yo. Alam ko. Kaya nga natatakot ako na baka masaktan kita pag nalaman ko kung sino. Siguro parang baka hanap ako ng closure. Ikaw at saka si Jenny na lang i-entertain ko. Ayoko na mabuhay sa multo ng nakaraan. Sab. Sab, I have to talk to you, Sab. Sab, wait. I'm sorry. Sorry na naman. Justin, ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. Oh, magsasorry ka ngayon. O bukas, o mamaya ulit si Andrea na naman ang hanapin mo. Ang gusto mo. Eh, paano kung bumalik siya, Justin? Hindi babalik. Justin, Hindi babalik. I can't do this anymore.
Pumayag ako na maging parte ng buhay mo, pero hindi yung saktan ako. Sabrina, hindi na. Okay? Iba alam mo naman, I'm here for you. You know that. I'm here for you, Sabrina. I'm here. I'm here to say goodbye. Sab! Ano ba Ganyan talaga ang pag-ibig, pare. Kapag nasasaktan na ang minamahal mo, pati ikaw nasasaktan na rin. Kaya pala magtago ng totoo. Lalo sa babaeng iniibig mo. Gaano mo ba kamahal si Lorraine? Hindi ko kaya mawala siya. Dave, nakita mo yung pinagdaanan ko noon, di ba? Minsan na ako nagmahal. Minsan na din ako iniwan. Pero sa pagkakataong to, hindi ko kaya kakayanin na iiwan ako ni Lorraine. Iba naman si Lorraine, di ba? Ramdam mo na mahal ka niya. At iba siya sa lahat ng babaeng bumigo sa'yo noon. Oo, iba si Lorraine. Yun naman pala eh. Kung sure ka na sa kanya, baka mas masusukat niyo ang relasyon niyo pag naging totoo ka at mas naging matapang ka. Paano kung di niya ako mapatawan? Eh kung mas mahal ka talaga niya, baka dapat ibahin mo si Lorraine. Baka dapat mas maniwala ka sa pag-ibig niya para sa'yo. I know. I know I should put more faith in our relationship. Kasi, every time nagsisinungaling ako sa kanya, pakiramdam ko, unti-unti ko sinisira yung tiwala niya sa akin. Di ba mas nakakatakot pag nalalaman niya sa ibang yung totoo? Mas naging masakit yun para sa kanya. Manang, ilagay mo na yan sa kotse, ha? This is it. I'm leaving. I'm leaving for good. Sab? Anong ginagawa mo rito? Alam ko sa kung sawa ka na sa pagsasorry ko. Yeah, but I'm sorry. Just can't let you leave like this. Sab. Hindi ako makakapayag niyan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hayaan kita umalis. Kung hindi talaga sapat ang salita. Maybe. Sabrina. Maybe this will help you
you change your mind? Will you marry me? Sab, nangangalay na yung tuhod ko. Huwag mo na ako pahirapan, oh. Just say yes. Say that you marry me. Justin, alam ko kung bakit ginagawa mo to. Dahil natatakot ka na kapag umalis ako, mawawalan ka na naman ng babaeng magmamahal sa'yo. And you are scared of that. Dahil hindi ka sanay na mag-isa. Well, I am done. I am sick and tired of being your spare tire that you can just keep para maging safe ka. Justin, I deserve better. Kahit dumugo pa yan yung mga tuhod mo sa kaka-propose. Wala ka nang aasahan sa akin. Rain? Wanna go outside for a walk? Bakit may problema ba? Meron akong kailangan ipagtapat sa'yo. Tungkol sa totoong mong pagkatao. Sino ka talaga? Rain? Kailangan mo malaman kung sino si Andrea. Bakit? Sino ba talaga si Andrea? Narinig ko si Andrea. Your real name is Andrea Manalo. Sab, please, talk to me. Saglit lang, huwag ka nung... Sab! Sab, please! Justin, please! I'll be late for my flight. Di mo na papayag na alis ka, Sab. Sige, aminin natin. Totoo lahat ng sinabi mo kanina. Duwag na ako, sige! At sa mahabang panahon, I take it for granted. But I agree that you deserve better. At yun na ino-offer ko sa'yo. Justin, what do you mean? Itatama ko lahat ng pagkukulang ko sa'yo, Sam. Bigyan mo lang ng isa pang pagkakataon. And I promise, I will be a good husband to you. Yun ang totoong pangalan ko. Naalala mo yun? Andre na pinagbabayan natin ng babae.
Yung akala mong babae ko. Lorraine, ikaw yun. Punila ka na, Lucas. Trabaho ko sa isang furniture shop kung saan marunong akong mag-carve. Which also explains kung bakit hanggang ngayon yung pa rin ang hinig. Gusto ko makakita, humawak ng mga bagay na may carvings, kaya nagbabakasakali ako na mag-aral ng pabubuti. Mukhang may pinaghuhugutan ng iyong interest. Siguro at some point in your past, you were involved in carving. Kilala mo na kung sino ako. Justin, please. Please don't raise my hopes up. Dahil kung hindi ka sigurado sa nararamdaman mo, pwede wag mo na lang ako alokin ng kasal. Kasi pag nalaman ko na si Andrea pa rin nasa puso at isip ko, hindi ko talaga kakayanin, Justin. Tagal ko na napag-isipan ng desisyon ko. Sigurado ako sa ginagawa ko. Sam, alam kong gusto ko. Yun ang makasal sa'yo. I'm all ready to move on. Oo. Si Andrea ang laman ng nakaraan ko. Pero ikaw ang ngayon ko. Ikaw ang bukas ko. Ikaw ang habang buhay ko. Kaya inuulit ko yung tanong ko. Sab, will you marry me? Yes. Yes, I will marry you, Justin. Okay. Thank you. Hindi mo ito pagsisisihan. Please say something, Lorraine. Andrea. Hindi. Kahit anong gawin mo sa akin, tatanggapin ko. Kahit saktan mo ako. Matagal mo na ito alam. Gano'ng katagal? Sabihin mo sa akin. Gano'ng katagal mo na ito alam? Magto 2 years na. Pero tinagawa ko sa'yo kasi... Walang iya ka! Walang iya ka! Sinungaling ka! Paano mo nagawa sa akin to? Sorry. Lumayo ka sa akin! Sampal na yan.
para iparamdam ko sa'yo kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon. Paano mo ako nagawag lokohin? Kung akala ko maayos yung pagsasama natin. Yung pala, 2 taon. 2 taon mo na akong niloloko! 2 taon! Hindi ko intensyon na lokohin ka. Hindi mo intensyon. Nakatira tayo sa isang bubong, di ba? Minsan wala kang sinabi sa akin. Hindi mo intensyon na lokohin ako. Hindi ba panloloko yun? Ano, sabihin mo sa akin? Yung tungkol sa mga magulang ko. Paano ka nakakasiguro na tama yung impormasyon na yun? Baka mamaya niloloko na naman tayo katulad nung nangyari kay Rodel. Sister. Dahil kilala ka nila. Dahil sila mismo ang magulang ng lalaking dapat pakakasalan mo. Bakit ikaw yung kinakausap nila? Bakit hindi ako? Kasi nakamove mo na sila. Ayaw ko na lang bumalik sa akin. And that's one of the reason kaya pinoprotektahan ka. Pinoprotektahan? Saan? Kanino mo ako pinoprotektahan? Pero may mga bagay sa nakaraan mo na pag nalaman mo masasaktan ka. Tungkol ba ito sa anak ko? Sa ano nangyari sa anak ko? So, ano nangyari sa anak? Rain. Sinilan mo siya ng panahon na sa koma ka. Wala na anak mo na rin. Sorry. Sumayo ka sa akin. Diyos ko. Diyos ko, hindi ko man lang nahawakan yung mukha ng anak ko. Wala akong nagawa para iligtas siya. Hindi ko man lang naparamdam sa kanya kung gaano ako siya kamahal. Diyos ko. Huwag mo ako hahawakan. Rain! 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 Andrea. Ako si Andrea. Bakit wala pa rin akong maalala? Bakit ganun? Parang lahat ng sinabi sa akin ni Sansa. Parang nangyari siya sa ibang tao. Alis tayo ng bansa. We're going to Malaysia.
Matagal ko nang kilala si Andrea. She came into my life when I was at the lowest. Masakit man sa akin. May sikreto kung sino siya sa'yo. Ayoko makilala mo pag siya mabing. Dahil para sa akin, hindi mo na siya kailangan makilala. Para sa akin, patay na siya. Siguro kung matagal nang pinagtapat sa akin ni Celso ang totoo, siguro magaling na yung amnesia ko. Di na sana ako nahihirapan ng ganito. Sinira mo ang tiwala ko, Celso. Ikaw ang kahuli-hulihang tao. Isipin ko na gagawin sa akin to. Buti naman okay na kayong dalawa. Tama yan, hindi dapat pinatatagal ang tampuhan. Emma, mukhang okay na nga si Kuya, pati si Ate Sab eh. Tingnan mo naman yung lamesa natin, nilalanggam na sa sobrang kaswitan ng dalawa. Bakit nagtuturo kayong dalawa? May sasabihin ba kayo? Okay, Pa, Ma, Joel. We actually have good news for you guys. Nag-propose na ako kay Sam. Engaged na po kami. Okay na mo. Wow! Congratulations, Sam. Alam niyo, sobrang niyo kami pinasaya. Thank you, Ninang. Huwag mo na akong tawagin, Ninang. Dapat masanay ka ng tawagin akong Ma. Dahil